dyan sa comment section. Sabi ni Rosewin Isidro, nagising pati kaluluwa ko. O, di ba ayos? Eh di, ngayon, kinig na kinig kayo. Wag lang kayong gagaya doon sa mga DDS, ha? Yung mga DDS, kahit rinig na nila, eh, parang mga bingi at mga bulag pa din ho, mga bossing. O, isang mabilisang shoutout dyan sa mga comment section. Nandiyan si Mabel Kinjo, si Chai Cher. May request to, hindi ko lang makita eh. Mamaya ko nagagawin, no? Si Mabel Kinjo, nandiyan din si Joel Q ng Cereza Force. Andiyan din si, sino pa ba? Si Shiro Kansaki, si Odi Lenon, Joel Q ng Cereza Force at sa buong Cereza Force family. Nandiyan si Aurelia Adena, Sheila Nabuab, Dut Pintura, nandiyan din po. Sino pa? Leonie Likudin, number 31, Boss Mark. Oh, good evening. Magandang gabi din po sa inyo. No? Dut Pintura, sino pa? Mamaya na iba. Hindi ko na makita. Si Ma'am Neng Gigi. Oh, Imelda Rarogal at Leonida Negrillo. O, game na ho, mga kababayan. Umpisahan ho natin ito, mga boss chipamo, sir. Nako, kay Digong muna. Ano? Kay Digong. Kasi ito na daw ang magpapabagsak. Sandali ho, kasi yun, nakakalimutan na natin ang dating Pangulong Duterte. Baka magtampo na ho, mga bossing. No? Pero ito po ay halos, kumbaga, duktong po doon sa sa sinabi ni Amy Marcos na ang kanyang ading daw po ay nagdodroga, mga bossing. Mukhang naidiin, mukhang lalong blinubog ni Amy Marcos ang dating Pangulong Duterte. Siyempre ho, mga kababayan, bakit? Mamaya ipapaliwanag ko. Lagi pong nakapokus ang ICC, no, sa mga balita, lalo na usaping politikal sa Pilipinas, mga bossing. No, alam naman ho natin yan. O dito muna tayo. Yari si Digong sa mga pahayag ni Amy. Ito po, pakisuportahan, pakilike, pakisubscribe, and pakifollow na din po yung channel niyang si Attorney Carlo Ibanez, mga bossing, kung gusto nyo nung mga paliwanagan na madaling intindihin ho, mga bossing. Diyan sa YouTube, sa Facebook, lagi nyo siyang makikita, mga kababayan. O game! So, narinig nyo naman ang sinabi ni Amy. Adik daw uto niya. Rinig na rinig po namin at galit na galit ang sambayanang Pilipino kay Amy Marcos. At hindi lang dyan, ha, mga bossing. Eto, napatunayan natin na yung peace rally, pangalawang beses na ng INC na ginagamit yung kapayapaan at ginagamit yung transparency, mga bossing. Pero ang ending naman po pala, 2 beses ng political rally yung ginagawa nila with matching destabilisasyon sa gobyerno. Paano kung hindi sasabihin yan, mga bossing? Tignan nyo naman ho, yung mga, tandali, lumalabas yung lumalabas yung cleavage ko tignan nyo naman ho, yung mga parali nila, mga kababayan, yung bandang dulo. Actually, hindi lang bandang dulo, alos karamihan na nga dyan Pagpapabagsak kay Pangulong Bongbong Marcos, di ba? Bonet Quinto. Maraming natuwa dito kasi ito na daw ang magpapabagsak sa administrasyon. Hindi. Wala. Ngayon, hanggang ngayon po, ang Pangulo ay si President Bongbong Marcos pa din po, mga kababayan. Hanggang ngayon po, ang gobyerno ni Pangulong Bongbong Marcos pa din ho, mga bossing. Paano na yan? Wala na. Hindi. Meron pa daw ho. Meron pa daw silang November 30 na gagawin. Di pa kayo nagsasawa? Wala nangyayari, Yun nga sa Iglesia ni Cristo, di ba? 3 araw. Siguro, napansin nila, wala, mukhang hindi tayo sasamahan ni General Bronner dito. Sige, 2 araw na lang. Mapapagod lang tayo doon sa 3 araw. Uulitin ko, no? Sa napakaraming pagkakataon, alas 9 Gs ng gabi dyan sa Pilipinas, mga kababayan, hanggang ngayon po nananatili na ang presidente ng Pilipinas ay si Bongbong Marcos, mga bossing. Sabi ni Dali Burukanay, napanood ko naman yung live ng isang vlogger na si Amy ay gumamit ng droga nung nag-aaral sa abroad. Hoy, grabe yan, ha? Totoo ba? Kaya ho ba ganun yung hilat siya ng mukha? Anyway, tuloy natin tong topic. Pero ito lang,
Bago kayo mag-rejoice, isipin nyo muna, ang mga sinabi ni Amy ay may malaking effect sa previous administration. Ayan, kung paano niya ipapaliwanag, mga bossing, simpleng-simple yung maliliwanagan, no? Ang galing ni Atty. Carlo eh. Sa war on drugs nito, di ba, pinuprove ng mga pahayag ni Amy na fake ang war on drugs ni Digong. Isipin nyo, as early as 2022, mismo si Duterte ang nagsabi na addict daw si BBM. Kung totoong seryoso ang operasyon niya laban sa drugs, bakit walang naging investigasyon? Bakit walang kaso? Walang raid? Walang kahit anong aksyon mula sa mismong administrasyong nagdeklara ng zero tolerance on drugs? Oh, ang sinasabi nila dyan, walang pipiliin, di ba? Bakit hindi nila inaresto? Bakit hindi nila hinuli si Bongbong Marcos? Oh, di po ba mga kababayan? Mismo ito si Amy Marcos, ano sinasabi? Nung napangasawa daw ni Lisa Araneta, oh, etong si Pangulong Bongbong Marcos lalong lumala, di ba? Ibig sabihin, ito lang yon. Oh, bakit ano nangyari doon sa laban kontra droga? Doon sa tokhang nila. Ibig sabihin, pinipili lang. Nako po. Lalong malulubog ang dating Pangulong Duterte dyan. Ibig sabihin, yung mga maliliit lang ang inaaresto at yung maliliit lang ang pinapatay. Di po ba? Ibig sabihin, hindi totoo yung war on drugs. Kieme-kieme lang. Baka nga ho mas pumasok pa dyan, mga boss chief mo, sir, yung sinasabing kaya ho may war on drugs itong administrasyon ni dating Pangulong Duterte para mapangalagaan yung kanyang negosyo. Sabi, di umano, droga para mapangalagaan daw ho iyon, mga kababayan. Di ba? Oh, tuloy. On the contrary, tumakbo pa si Sara na VP. Ano ibig sabihin nito? Di totoo ang sinasabi ng karamihan, selective ang war on drugs. Totoo. Tingnan nyo nga ho mga kababayan, piso-piso lang ho. Mga bossing, at nung 2024, mga boss chief mo, sir, di ba? Ano ang kaliwat ka ng balita? Bilyon-bilyon mga droga ang napapaaresto, ang nahuhuli ni Pangulong Bongbong Marcos at nananatili na buhay ho mga boss. Bakit? Importante na buhay sila. Para makuha talaga yung mismong pinakaulo. Magkakaroon ng investigasyon, magkakaroon ng question and answer, magkakaroon ng cross-examination, magkakaroon ng tanungan. Sino ang amo ninyo? Maituturo. Hindi. Doon sa dating Pangulong Duterte, kapag baligtad no? Pagkabuhay, maliit ang makukuha, 500 million lang. Sabi ni Bongo yan. Pagbuhay, 500 million lang po. Pagpatay, 1 million. Pagka nanlaban, 2 million. Oh. Ano ibig sabihin nun? Pagkabuhay, shut up na. Wala nang masasabi. Pero sandali ulit. Pagkabuhay, yung inilagay pa yan sa presinto, madami pang masasabi yan Baka mamaya ituro pa kami yan. Baka umabot pa sa punto na Duterte pala yung may mga pakana ng mga droga. Di ba? Pagkapatay naman, shut up na. Baliktad no? Kung ako nga ho, tatanungin nyo, Mark, kung ikaw, ano gagawin mo? No? Kung ikaw ang presidente at legal ang reward, babaliktarin ko ho yung ginawa nila Duterte. Kapag kabuhay yan, may 2 milyon ka. Kapag kapatay yan, 200,000 ka lang. Diba? Baka wala nga Patay Ano pa mangyayari? Ano pa makukuha natin dyan? Ano pa maiimbestigahan natin dyan? Patay Oh. Diba? Kung nanlaban, yun, siguro may kahit pa paano 100,000. Pero, kung buhaya, sige, 2 milyon sa inyo. Total, madami tayong makukuha dito. Ganun! Di po ba? Halatang halata. Kitang-kita, mga bossing. Puro mahirap lang ang pinapatay. At mga kaalyado, pinoprotektahan. Isa yan sa mga allegations sa ICC. Yari. Mukhang imbis na ho, mga kababayan, na 10 taon, lalaya si dating Pangulo. Ayan kinontra ko kagad Baka sabihin nyo, hindi na lalaya yun. 10 taon, baka wala. Lalong makonvict ho yan, mga bossing. Di ba? Yung pagkakasabi ni Amy Marcos. Mga hindi ho kasi nag-iisip. Ano po? Ganyan po ang mga tao na pagpalubog na po yung kanilang barko. Wala na, hindi na nila iniisip. Basta, bira tayo ng bira. Baka makatsamba na lang. Ganun ho, mga bossing. At yan ang nakikita natin sa mga DDS.
Sige, basta biray mo kaysa naman makulong tayo, makukulong na tayong lahat. 'Di ba? Birahin mo ng birahin, no? Doon din naman ang kauuwian natin. Di kung makachamba, di goods. Kung hindi makachamba, di kulong pa din naman tayo. Kaya nga kinasuhan ng Crimes Against Humanity si Digong. Tandaan, nakikinig sa social media ang ICC. 100%. 100% to, mga kababayan. Pati ang Netherlands, for sure, nakikinig sa social media at sa gobyerno at doon sa mga hearing para kay Roque. Kaya nga dininay ang motion nila for interim release dahil sa mga post ni Inday sa social media. Biruhin mo ba naman na mag-post ka? 'Di ba? Kinidnap yung tatay mo, tapos ang pinapalabas mo walang kumbaga hindi mo nirerespeto yung ICC, tapos magso-social media ka. Ano sasabihin? Jailbreak. Ayun. Yari. lalong hindi pinayagan yung interim release. 'Di ba Marlene Valencia at Marian Tomas at Rosewin Isidro,